So, update lang guys. Ito na yung mga nakuha naming patatas. Ang dami na, diba? So, ganyan na karami yung patatas na nakuha namin. Mga ilang kilo kaya ngayong araw makukuha namin. Tanungin natin yung bayaw ko. Ang laki, diba? Ang laki. Kasi, halos kasing laki na ng mukha ko. Mga patatas nila dito, lalaki. Masyada. So, nandun na yung bayaw ko tsaka yung biyanan ko. Puntahan natin sila. Ayan. Nakakalagpas kalahati na kami sa pagkuha ng patatas. Ayan. So, yung area na yun na lang yung hindi pa namin nakuhanan. Malawak pa, medyo malawak pa. Medyo malawak pa yung pagkukuhanan namin. Salim! For today, how many kg we can collect? Yeah. Yes. 300. 300 kg. Yesterday, we got 500, no? 5 to 600. Ah, mashallah. But the potato here is bigger than yesterday. No? The potato here bigger than yesterday. Just a small bit. Yeah, small potato. Here, mashallah, big. Yes. Good area, this one. Uy, what are you doing? Kain ng apples. Nakakailang apples ka na? Uy. Babu. Babu. Pogi. 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 Uy, titingin siya pag pogi. Pogi. Ay, pogi yan eh. Psst, pogi. Eh, nagsismile. Uy, uy, beautiful. Uy, 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 beautiful eyes. Uy, uy. I said pogi. Pogi in my language, handsome. He's saying like this. Pogi, pogi. Psst, uy, he smile. Pogi. Uy, uy. Pogi. Uy, uy, uy. Pogi. Uy, pogi yan di. Pogi. What's that? What is that? The plane? Where is plane? Where is? Where are you going? Kaka, kaka. Isaiah, don't play that. No, 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 no. Don't show to Adian. Don't teach him. Come here. Zayim, come here. Oh, diba? Ang ganda ng tanawin namin dito. Oh. Ah. Zayim! Shh! Zayim, don't touch na. See, Adian want to learn as well. Look, Rababas, look. Look. Chachi, look. Look, Rababas. Let's look. Look. Look, Break time, break time. Adian! Babo, 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 bird, bird, bird! Bird! Wow! Ang daming ibon. Hindi kita sa camera yung mga ibon.
Alam mo, meron akong isi-share sa'yo. Ito yung mga katangian na nagustuhan ng mga biyanan ko sa akin bilang Pilipina na iba ang lahi sa kanila. Nagustuhan nila ako dahil hindi lang sa pinapakita ko sa kanila o binibigay ko sa kanila. Ito yung mga katangian din na mas nagugustuhan nila bilang isang manugang. Unang-una, syempre, family-oriented. Kasi kilala ang Pakistani sa pagiging malawak ang pamilya nila. As in talagang extended family, ini-invite nila. Kapag may mga kasalan nga, umaabot sila ng 300, 500, 700 na mga bisita. Imagine niyo kung gaano karami o gaano kalawak yung mga kalahi nila o mga kamag-anak nila. Lahat ng yun, pakikitaan mo ng respeto at marunong makibagay. Bilang Pilipina, syempre proud ako para sabihin na pagdating sa ganung bagay, basic sa atin yun. Isa rin sa mga nagustuhan sa akin ng mga biyanan ko is open ako sa kanilang tradisyon at sa kanilang relihiyon. Kung Muslim yung pamilya ng partner mo, malaking bagay kung marunong kang rumespeto sa mga practices nila, sa food, sa prayer. Hindi ibig sabihin kailangan mo magbago agad-agad. Pero openness is a key. So, napag-uusapan o nagiging curious ka sa kanila, sa relihiyon nila, natutuwa sila nun pag ganung mga conversation. At yung manugang na babae na marunong sa gawaing bahay, kahit basic lang, maglinis, kahit hindi ka masyado marunong magluto, basta naalagaan mo yung pamilya mo, lalo na yung asawa mo. Malambing at maalaga sa asawa. Lalo na sa asawa mo dahil yung mga biyanan mong babae, yan yung mga hindi naman stricto pero nag-oobserba. Kung sasaktan ba nito ang anak ko, kung pahirapan ba nito ang anak ko. Syempre kahit sinong magulang, kahit hindi Pakistaning biyanan, kahit mga Pilipinang biyanan, ganun din mag-isip sa kanila para sa kanilang mga anak, 'di ba? At may sariling paninindigan. Hindi lang dahil babae ka, sunod-sunod ka lang din sa asawa mo. May mga biyanan din na, katulad ng sa biyanan ko hindi naman niya ako masyadong pinupush na gumawa ng sarili kong desisyon. Pero, tinatanong din nila yung nararamdaman ko, na iniisip ko, o kagustuhan ko. Doon ako natutuwa na nagki-care din pala sila o may boses din pala ako para sa kanila. At syempre, bilang babae, marunong din magdala sa sarili, maging desente at presentable. Dahil nasa conservative era pa sila, conservative era talaga no? Dahil conservative pa lahat ng mga tao talaga sa Pakistan, yung pananamit, big deal sa kanila yan. Hindi mo man kayang baguhin ng buo, at least nire-respeto mo yung pananamit nila. And then, marunong ka makisama. Hindi lang sa pakikisama sa mga in-laws mo, kundi sa pagkain, sa kultura, sa tradisyon, sa relihiyon. Kapag nagtatry ka ng mga pagkain nila, talagang natutuwa sila doon sa part na yun dahil open-minded kang mag-try ng mga hindi mo nakagisnan. Kaya nakakatuwa lang isipin na yung mga bagay na yun, kumbaga, check lahat yun para sa akin. At nagustuhan nila sa akin yung mga katangian na yun. So, kung may mga asawa, jowa kayo mga Pakistani, malay nyo, diba? Try nyo rin yung ganun. Baka pumatok din sa mga biyanan ninyo at maging good manugang din kayo.
Grabe, nung mga oras na to, nung mga panahon na to, as in yung pagod ko, abot langit na. Kasi nung unang araw namin dito, nag-harvest na rin kami dun sa lupain ng asawa ko. Umabot kami ng 500 kg na patatas. And today, 2 lugar yung kinuhanan namin ng mga patatas at malamang aabutin daw kami ng mga 600 to 700 kg. Imagine, gaano karaming mga patatas yung na-harvest namin in 2 days. In 2 days lang mga be. Ganon ka sipag ang mga biyanan ko, bayaw ko at saka yung bilas ko. Isipin ninyo, 1 beses lang kasi sa isang taon mag-harvest ng mga patatas. So talagang wala silang pinalalampas kahit mga maliliit lang na patatas. Kinukuha nila yon dahil may paggagamitan din sila. At nagtatanim sila tuwing March. Tas nag-harvest naman sila ng November or December. So, 1 beses lang sa isang taon sila nag-harvest ng mga patatas. At grabe, bago lumamig ng tuluyan at magkaroon ng niebe dito sa lugar na to, lahat ng pwede nilang kunin sa farm nila, kinukuha na nila. Patatas man yan, nuts, prutas, kinukuha na nila lahat. Kahit ngayong mga damo iniipon na nila para may pangkain sila dun sa alaga nilang baka. Dahil yung alaga nilang baka, may iwan lang dito sa farm nila tuwing taglamig. At bumibisita lang sila para bigyan ng pagkain o bibigyan ng inumin. Pero yung titira talaga sila dito o magsistay, hindi talaga sila nagsistay dito kapag winter. Nagsistay sila doon sa bahay namin sa Gilgit. So, nakakapagod, nakaka-drain talaga tong araw namin dito sa Hunza. Pero nakakatuwa rin at masayang experience para sa akin na ganito pala yung buhay nila at masaya rin ako nakatulong sa mga biyanan ko, sa mga in-laws ko. Kahit mabigat at masakit sa katawan. Pero laban lang. Ganyan tayo mga Pilipino, 'di ba? Walang sumusuko. Laban lang kahit masakit na yung katawan natin. Ito na yung lahat na nakuha namin. Uwian na. Tapos na. You want to go, Mama? So, ito yung mga patatas na nakuha namin lahat. Salim, estimate this potato, how many kg? 5 to 600 kg. Oh my. Tingnan naman, ang dami. Ang dami namin nakuhang patatas. Wow. Yes. What? What? Ay, dirty na. Ganda, 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 ganda. Mashallah, ang lalaki ng mga ano nila dito, patatas. Diba? Pero bakit kaya pula yung patatas nila dito? You know, in our country, the potato looks gray. Gray?
or brown. But here red. I'm talking, no one listening. So, ang lalaki, di ba? Siguro isang peraso nito, nasa 500 grams, 300 grams. Bigat din eh. So, nasa sorting area na kami. Sinusort na nila yung ipangbebenta at dadalhin sa bahay sa gilid. Pagpipilian na nila. Ooh! Ang dungis mo! Ganda, ganda, ganda! Ang dungis mo, bata ka. One more, one more, one more! One more, one more. No, 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 leave it, leave him, leave him. He want to play there. Let him, let him. Make him tired. Oh. Babo, Babo, come here. Wow, 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 wow. Oh. Oh, one more, one more. Oh, one more, one more, one more. Ano? Go, 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 up, 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 up. One more, one more, one more. One, two, three. Yay! Mwah! Yan yung mga patatas na nakuha na namin. You're coming back also here? Ah, good. We're coming back again next Friday. So, what you think? How many kg we collect on? Yeah. Yesterday and today. 900 kg. 900 kg. Wow, mashallah. We collected against the light. Wait. No, go down. Nice idea. So, we collected 900 kg potatoes. Tingnan nyo naman, oh, ang dami. Wow.
may pasok kasi sa trabaho yung bayaw ko, tapos yung anak niya may pasok sa school, so uuwi muna kami. At next week, nandito na ulit kami sa Hunsa. Tama-tama lang yun dahil mag-edit na rin ako dahil dito, pag nandito kami sa Hunsa, walang wifi, walang internet, may ilaw. In fairness, this na punta namin, hindi naputol yung ilaw. So, ayan. So, ayan, pauwi na po kami. Uwi na kami. Hiningal ako. And, so next week, babalik ulit kami dito para ibenta naman yung mga na-harvest namin na mga patatas. At, magtitingin pa kami ng ibang lugar. Titingnan pa daw yung ibang lupain doon na pwedeng harvestan na ng patatas. Kasi, habang nandito kami ng 2 days weekend lang talaga kami nandito. Dahil, si Bayaw may pasok sa trabaho niya at yung anak naman niya may pasok sa school. So, uwi muna kami sa Gilgit. At para maglaban na rin. At parang maligo na rin. Kasi buong stay namin dito, hindi talaga ako naligo. Nag-half bath lang ako, pero hindi ko kinaya yung lamig. As in, sobrang lamig kagabi. Anong oras ako nag-half bath? Alas 6 na ng gabi. Dahil nakatulog alas 8 na ako ng gabi nag-half bath. Dahil alas 7 na ng gabi nakatulog si Babu. So, grabe ang lamig. Alas 9 tulog na ako. Pinakamaagang tulog ko sa buong buhay ko. Alas 9 ng gabi tulog na ako dito. Kasi sobrang pagod. Sobrang pagod sa pag-harvest pa lang ng mga patatas. Napagod na ako as in. Sobra. So, ayan. Uwi kami ng Gilgit, maglalaba, maliligo, at mag-edit ako ng mga video para sa inyo. Syempre, para sa inyo yon. So, please watch, like the video, click the notification bell, and comment down below kung may mga gusto pa kayong pagawa sa akin habang nandito ako sa Pakistan. Nakalimutan ko. Sasabihin ko sana Dubai. Sa Pakistan nga pala ako. So, ayan. Hayaan muna natin mag-enjoy yung mga bata. Nag-enjoy sila kasi pagdating nila sa Gilgit, bahay-bahay na naman sila. Hindi na naman sila makakalabas. So, pag nandito kami sa Hunsa, ayan. Naglalaro sila sa labas ng bahay. Maganda nga yun, diba? Tsaka maganda sa baga nila yan. Magandang exercise sa kanila yan. Patabadi, Dundaradi, Pakistani. No, don't hit Adian. Oh, kaka. Adi, Babu! Come back! Come back here! Ay, Zayum, tok! Adi! At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog, inshallah. Bye!